Hi, good morning. I am Jessa Cuevas of BSH M2C and anaan nasad ko sa banjigan moment nako. Nice ra gyapon ang view. Okay, so I hope okay ang tanan, especially sa ako ang mga classmates o sa akong instructor, Sir Christian. Okay, I have a quote of the day. So it goes like this. Every second is the best time to laugh while we can, love as long as we could, forgive when we should, give everything and have no regrets, let go of what you can change, and love God above all. So I hope you like it. So let's go for our topic for the day, attribution. So first we have our learning objectives about attributions. So students will understand the various dimensions of attributions and will be able to provide examples of each. Students will be able to describe the dimensions of attributions related to specific achievement related to behavior. Students will be able to discuss the rule of attributions and effect and implications for learning environment. So, let's find out kung makatunan ba dyan nato tanan about attribution. So, what is attribution di ay? Attribution theory is the process by which people ascribe causes to the behavior they perceive. So specifically, so para masabtan lang jud no, attribution theory is the process nga gigamit kung unsaon nato pag-judge ang usa ka person whether internally or externally sa gawas nila. Muna siya process nga mag-judge ta sa usa ka tawo whether internal ba like intelligence, ang iyang knowledge, ang iyang will of power mo na siya. Kung externally, ang iyang gender, ang iyang nakapalibot niya ang iyang mga nakasurround niya socially, like iyang mga kuyog-kuyog, sige, mao na siya. Okay? So I have here the model no attribution theory. So specifically dili ni siya gikan sa book ni Sir Christian. Ako raning gibuhat para mas more knowledgeable. Okay? Okay, process na siya. Okay, what causes certain behavior? So we have in the left, it is something within the person we observe. Internal attribution, dispositional, stable, intelligence, personality, judgment, and willpower. Unstable, moods, exertion of effort in a specific task. So para masabtan, it is something within the person we observe. Naa sa usa ka tawo nga atoa yung kanang like for example mag-judge tag usa ka tawo, ang atoa ganing gibasihan is iyahang intelligence, knowledge, or personality niya. So naa sa sulod niya mismo ang atoang gi-judge. Like for example, dili man ni siya bright, mas bright pa man si kuan. Like for example, intelligence ana. Dili man siya maayong singer, but kuan kaya unta na niya pero paningkamutan niya ingana ba judgment sa usa ka tawo, internal sulod, internal attribution. So ang stable, unsa may mean anang stable means naa na jud niya personally ba, siya ra jud mismo makausab ana naa sa sulod sa usa ka tawo nga ato ang gi-judge. Okay, so unstable means kanang mausab-usab pa gani niya in a situation, like for example lahi ako ang mood karon, ikaw ugma lahi na pod. So exertion of effort in a specific task, like for example ako ang effort karon is nice, nindot nya sunod na pong effort, bati naman siya effort karon, ay wala naman ga-effort. Okay, ingana na siya, internal na siya. Okay, so in the left side, in the right side, it is caused by something outside the person we observe. So external attribution. Situational, institutional factors, economic, social structures such as race, gender, and class. Unstable, coincidence, weather, or luck. Okay, makaingon tag external no sa iyahang naka-surround niya socially. Like for example, adik man guna siya kay iyahang mga friends adik man sad. So situational na siya. Ang ganiha naghisgot ang internal attribution ug dispositional is nag-judge ka sa usa ka tawo base ra jud niya, nagtan-aw ka niya internally niya. Muna imuhang na istorya niya about niya. Okay? So sa situational, like for example katong kuan ko hatag na ko nga kuan example nga adik man guna, adik na siya kay adik man iyang kuan
For example, ginikanan, mo ni siya mana ana. So maldita man na siya kay iyahang kuyog-kuyog mga maldita man sa diyang mga friends mo na siya. Okay? I hope nasabtan ra. Okay, sample situation. An employee always feels very nervous whenever the office manager calls her to present her weekly report in the manager's office. Her anxiety affects her very much, including the delivery of her report. Her unit supervisor sympathizes with her and would like to help her overcome her fears. The supervisor started to monitor her moves so he can determine the reason for her behavior. The supervisor is clearly adapting the attribution theory to help her subordinate. So, klaro kaayo no, si supervisor, positive iyahang tanaw sa kuan, sa girl. Kaya nga no, ang anxiety good is, lisod kay na siya i-fight oy kanang anxiety problems kay marang mahadlok juga impulse rate anak paspas labi na paistoryahon ka sa in front ang mga tao mahadlok ka nga i-judge ka nga masayop or something ingon ana. So mao na may gani si supervisor is concerned niya nagtan-aw niya nga mausab pa man jud ni siya ang iyang behavior malahi ra man jud ni siya so ako ani siyang tabangan so ingon ana. Okay? Common attribution errors. When people make attempts to determine the causes of other people's behavior, errors commonly happen. These errors may be classified into the following types. So usahay gud no dili man ta kabantay nga naka-judge na data sa usa ka tawo bisag maingon pa ta nga wala man gud ko nag-judge kanang tinud-an ay man guna pero judge na nasad na siya makaingon ta anag positive or negative. Okay? The fundamental attribution errors and the self-serving bias. Okay. The fundamental attribution errors refers to the tendency to underestimate the influence of external factors and overestimate the influence of internal or personal factors in the behavior of others. So like for example, magbuhat ko tindahan. Unya ako ang mga tinda is mga tires ra pang kuan ra sa mga auto ana. Unya ang ako ang gitukuran is ang nanagpuyo diha wala intawoy mga auto like wala mga motor something ingon ana unya nag-assign ko dihag manager unya ako apa jud siyang gitagaagtas nga dapat ang customer nga ato ang ma-accommodate ang adlaw ha ang nga adlaw kay 20 jud ka buok dapat so pagbalik na kog kuan ni okay si manager ana so pagbalik na kog check ma'am wala man tawoy customer diri ma'am oy so nagtanaw gay ko ako gay siyang gi-underestimate gani nga dili man gud mo kaya kuan manggugay ka bugo manggugay ka dili ka kabalo mo abi-abi customer wala ko gatan-aw sa ako ang environment ba nga bitaw no wala man guy kuan diri wala man pugoy mga auto diri so mali ang pagkabutang sa ako ang tindahan wala ba munang dagamit kog fundamental attribution errors ako ang gitan-aw ang kuan sa ang capability sa manager nga dili jud siya kakaya ako ana lang jung gi-reflect ang ang ako ang kalagot didto niya wala ko ga consider ba nga bitaw wala man pud di ay kuan diri ana so ga blame ko tanan niya mo na siya. So the self-serving bias is the type of attribution error whereby people tend to attribute their achievements to their good inner qualities, whereas they attribute their failures to adverse factors within the environment. So like for example, na ako'y friend, niya, kaming duha mo'y option nga kukisay ma-manager. So for example, pangutanon ko ni supervisor nga, nganong ikaw mo'y dapat nga ma-manager. Okay. Ako ara jung gihuna-huna ako ang kaugalingon. Wala ko gakuan pod sa position nga lisod ba or kuan ba. So maana jud ko nga ako jud dapat kay kaya jud ko na ana-ana so self-serving bias wala ko gatan-aw sa lain nga side nga basig kaya to niya ako ara jud ako ang gitan-aw so ang outcome ana following years makuan jud kanang dili jud negative yung an outcome ana kay gapaarog-arog man ka wala ka kabalo sa imong limitations pero wala ka kabalo sa imong limitations unya hala diri ra di ay unta ko kutob unya mas kuan pa di ay unta to siya so ana wala ka ga consider sa kuan strength sa uban ang imuharang strength imong gitan-aw muna siya. Okay, so now we have factors that influences attribution. When people try to determine the cause of person's behavior, whether the cause is internal or external some factors influence such effort. The factors refer to the following. So distinctiveness, we have consensus and consistency. First, distinctiveness.
The consideration given to how consistent a person's behavior is across different situations is referred to as distinctiveness. Like for example, kanang nang-apply ka og driver sa usa ka university, yun nga naka instances nga adtuon nga didto like moadto kag Alegria nya gigamit nimo ang van unya nakadasmag kag stray dog unya gipatawad ra gyapon ka sa university mag nya gisugo ka sa university nga ipakuha to mga kuan didto ka mga professors nga na nag-meeting so gikuha nimo nakadasmag na sad ka pag careless kay ka ba mo na siya na nag-base na siya sa imong personality careless na jud ka kanang wala na gani chances punang murag gitagaan nimo og chances ang usa ka tawo nga i-consider ka nga careless man jud na siya sa sunod nga applyan nimo kanang murag bad record na gani ka so dapat kung panalitan masayop ka kausa everybody deserves a second chance man pod kanang imuha nang i-overcome ba nga ang imuhang sayop dili na gay madala nimo sa sunod okay mo na siya distinctiveness kanang sige ra siya kasayop bisag lain-lain na nga situation okay. Consensus. This refers to the likelihood that all those facing the same situation will have the similar responses. Like for example, manager ko, nya na ako'y team. Nya, sige ko ka-late. Nya, ang uban ako nga team, dili ma-late. So, ang tanaw sa ubang nga tao, sige, kana sila, sige po nagka-late ang kuan, ilahang manager or team leader nila, ma-late po na sila, sige. So, bati na siya nga kuanhan, bati na siya nga judgment nga kung unsay tan-aw nimo sa usa mo upod iyang tan-aw sa uban mali na siya. Okay, so we have consistency. This refers to the measure of whether an individual receives the query across time. So like for example, mga-apply ko sa CTO as a typist unya nagka-error na ko, nagkasayop-sayop ko nya mabalhin kog apply na pod nya nasayop na gyapon ko unya nang-apply na po jud kog lain nya sayop na gyapon ko murag makita na gani sa uban nga sus failure man jud na siya sige oy bisag asa jud ni siya mga-apply wala jud siya chance nga iyahang kuan ba overcome iyang self ba nga naa na pud siya nindot nga mabuhat dili lang sige failure muna siya consistency niya failure pa jud imuhang nakuan may tag consistency nindot ang imuhang kuan okay. Shortcuts used in forming impressions of others. People's perception may or not be accurate, but accuracy is not a serious concern when opinions are found. Most often people are not even aware that they are already judging others. These shortcuts produce misleading conclusion and this should be as warning to people who make us of these shortcuts. So pananglitan no mag-judge tag usa ka tawo mo like ako ang gisulti ganiha dili jud ka dili na ka aware ba nga naka-judge na sa tawo nga in a positive or negative way mo na siya. Okay. Selective perception, we have halo effect, contrast effects, we have projection and stereotyping. Selective perception happens when a person selectively interprets what he sees on the basis of his interest, background, experience, and attitudes. Like for example, negro, kanang bati gani ang kuan ni laoy kanang nakuan man ko sa negro manghikap og lubot like something ingon ana. So palitan naana ka sa workplace unya maka workmate ka og negro hala ka murag ingana nagyapon imuhang tan-aw ba bisag dili na gay na siya ingana nga tawo. So mo na siya selective perception na siya. Okay, halo effect occurs when one attribute of a person or situation is used to develop an overall impression of the person or situation. So halo effect ha kato ganing naa sa saint katong naiana. So kuan represent as holy na siya. Like for example, nindot ka gibuhat like civil kuan ka, civil lawyer ka kanang criminal lawyer ka, maayo kay ka mo defend og kuan mga criminal. Dili pud sa ingon guro oy nga maayo pud ka mo accountant, makuan lahi-lahi magkuan, lahi-lahi mag definition ang tawo naa sila strength and weaknesses. So ang halo effect kanang bati man ni siya kay mura ganig kung like for example as estudyante maayo siya sa math. Unya kanang ang tanaw po gani nato is maayo pud siya sa tanan so dili jud na siya pareha tanan dili na siya accurate naa jud weakness ang usa ka tawo like for example maana pud ta nga laoy bugo man kay siya sa math dili pud sa ingon nga bugo pud siya sa tanan so ang halo effect nagkuan na siya nga
kung unsay tan-aw niya, kung bugo na siya sa math, bugo na siya tanan, mo na siya ang process sa halo effect. Kung unsay tan-aw niya sa specific nga person nga mo na gibuhat, mo na outcome, mo na puy outcome sa uban, mo na po na tan-aw. So bati na siya. Wala na ray chance ang tawo nga mag-usab. Char. Okay. Contrast effects may be defined as evaluations of a person's characteristics that are affected by comparisons with other people recently encountered who rank higher or lower in the same characteristic. So contrast no or comparison. So like for example, low na siya ana. Unya dili pud para ingnon nga low pud na siya sa lain nga way. Like for example mag kuan ka mag-interview ka o kanang employee nya abi kay daghan kang nahibaw-an maingon pud kag low na siya ingan ana kay kuan gi-compare nimo sa imuhang kaugalingon ba alangan kay ikaw may ga interview so makaingon jud ka nga dili kuan so dili bati na nga kuan perception sa usa ka tawo lahi bati man ang ingana no compare kay I have my abilities na apoy abilities ang uban so ingana ana. So projection is attributing one's own thoughts, feelings, or motives to another. It is likely to occur when the interpretation stage of perception. So pananglitan, team leader ko. Unya, ang akong hunahuna ba is laganahan jud ko mataas ako ang kuan sweldo uy kay naa jud ko paliton or something nga na. Unya ang mga teammates, ako ang iangin gani sa boss nga uy kanang sir kanang boss kinahanglan jud sila kuan increasean kay muuni na as jud sila panginahanglan so bati na ingana mangangin ka sa imuhang personal nga panginahanglan mo na siya ang projection. Okay, we have stereotyping refers to judging someone on the basis of one perceptions of the group to which that person belongs. So stereotyping like conclusion ga nimo like mga apply nimo ang old tigulang na wala gi ka diso gay kag ingon nga la sure, uy, tigulang kaya pa nimo. Dili gay ka magbase sa ihang capabilities or mga kaya pa niya nga mabuhat. Base kuan sa Japan gani is mudawat pa jud sila mga tigulang nga kuan mo trabaho kay kuan kugihan pa jud kayo mo trabaho para sa ilang kagalingon. So bati ining stereotyping nga magtanaw gani ka sa physical aspect nga ay bayot man siya dili na siya kaya. Ay tigulang na siya dili na siya kaya. Mo na siya stereotyping. Okay, bati na siya. Okay, quick review. Attribution, so, is the process by which people ascribe causes to the behave or they perceive. Muna to siya. Attribution errors consist of fundamental attribution error and the self-serving bias. Attribution may be affected by factors such as distinctiveness, consensus, and consistency. Muna to siya. The shortcuts used by people in forming impressions of others are selective perception, halo effect, contrast effect, projection, and stereotyping. So, that's all. I hope nga naka-learn mo bisag gamay sa ako ang gi-discuss and keep safe always. God bless.